Sabi niya malakas talaga eh. Sabi mo to yun. Kabila na kayo, kabila na. Ito, kung papansinin niyo itong mga kabataan, sila yung yung nasa kanto, nasa kalye, na mahilig sa gulo. Yung nanghahanap ng pagtripan, 'di ba? Meron yung mga ganon, trip nilang mambugbog, parang nangangati yung kanilang mga kamay dahil matagal na silang hindi nakabugbog, yung parang ganon. Kung titignan natin, hindi kaya ito ni-recruit para maghasik ng kaguluhan. Kasi kung titignan ninyo to, mga kabataan to eh. Napaka-agresibo nila. Tignan nyo man, mga hawak nila, mga, ewan ko, mga pamalo, mga bato, nanununog. May mga hawak din siguro mga patalim, hindi ko mawari kung ano yung mga hawak nila. Pero mga radical sila eh. Yung mga nakikita natin na nagrarally na mga agresibo. So, picturing this scenario, merong behind talaga dito at merong purpose kung bakit ganito ang nangyayari. Kasi the rally today was supposed to be peaceful. At hindi nila pwedeng ibato ito yung ganitong radical na ito. Kasi marami akong nakikita nagsasabi mga DDS daw yung mga yan. Kailan pa kayo nakakita ng protesta ng mga DDS na ganito kabrutal? Sige nga, magpakita nga kayo na merong ganito ka radical, ka-agresibo na may sunugan at kung ano nung pinagbabato nila dyan. Diba? Wala naman tayong nakitang mga ganyan. So it's only this time na maari itong araw na ito, they took advantage of this day para may sagawa yung kanilang plano. At ito yung nakikita ko dyan, no? Kung babalikan natin ito. Diba, merong ambush daw. Before the martial law was declared, it was a prelude of the ambush doon kay Juan Ponce Enrile. Pero it was debunked, it was proven. Parang ang lumabas, pineke daw ni Enrile or pineke nila na na-ambush siya para makapag-declare ng martial law ang Marcos Sr. Administration. Ito nga, sabi nga ni Montano, fake daw yung ambush. So, ayan na, maaari na itong nangyayari na ito, ayan na, itong ginagawa ng mga kabataan Gen Z dito sa Maynila, baka ito maging prelude ng martial law. Kasi, tingnan nyo naman, sabi nila peaceful. Baka nga si Marcos, yung baka they're known to hiring trolls, hiring bashers, hiring like people na babayaran nila para, alam mo yun. So, hindi malayo mangyari na baka itong mga to ay ni-recruit nila para magsagawa ng ganitong radical moves para maging prelude of. Kasi nag-fail na sila doon sa People's Initiative, nag-fail sila doon sa impeachment. Alright? And baka ito na yung susunod nilang move. But good thing dahil maagap nga naman itong si Yorme, abay napasugod. At hindi papayag si Yorme na may sakatuparan kung ano man ang planong martial law ng gobyernong ito. No? At least nandyan siya. Siyempre, lugar niya yan. Nakakahiya naman kapag hahayaan niya lang, di ba? Pagka hindi niya hahayaan yung evil intention or evil plan ng administrasyong ito. Pero ganun pa man, hindi natin pakampante or pakakasiguro dahil malay natin, no? Hindi pa naman din ngayon na ang huling araw dahil baka tuloy-tuloy na gagawin nila ito. Kumbaga, they're taking this chance, no? They're taking of advantage dito sa labanan ang mga kurap, ganun. Tapos magsasagaw sila ng mga violence para magkaroon tayo ng reason or magkaroon ng reason itong gobyernong ito mag-declare ng martial law. Syempre,
Nabanggit niya di ba? Kung ako hindi presidente, sasama ako dyan. Sabi niya, ilabas ninyo ang inyong nararamdaman. Oh. So may posibilidad na baka siya nga ang nasa likod nito. Tingnan niyo. Of course, they are enraged. Of course, they are angry. I'm angry. We should all be angry Ah. because what's happening is not right. So, yes, express it. You come, you make your feelings known to these Oh, people. express it and daw. make them answerable for the wrongdoings that they have done.